Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao. Sino ka man ang humahatol sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang inahatulan mo sapagkat ikaw ang humahatol ay gumagawa din ng ganun marami. Scripted talaga. Kung naman sa wala, kanina ay pananampalataya. Yan po ang ating matibay na pinanghawakan, kaya nga tayo ay nabautismohan dahil tayo sumampalataya. Kaya tayo ay sumampalataya dahil tayo nakapakinig. Kaya tayo nakapakinig, tayo ay tinawagan o tinawag. Pero ating pong tandaan, marami ang tinawag, kakaunti yung hinirang. Kumbaga, sa beauty pageant, marami magagandang lahat. Pero ilan lang yung best friend, hindi lang lahat. Bagamat katulad ng Diyos, mabait din naman yung organizer, lahat binigyan ng consolation. Kumbaga sa amateur, lahat tigwa 1,000. Kinasinto na ako. Basta sumali. Beauty pizza. Ganon din naman sa Panginoon na hindi naman niya nililimot yung kanyang tinawag, binibigyan niya ng biyaya ayon doon sa sukat ng kanyang pananampalatayang ibinigay. Katulad ng ating mababasa sa Sangguniang sa Lucas, sa Ebanghelyo ni San Lucas 18, na talagang siya iyaw. Jesus, anak ni David, kaawaan mo ako. Sabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Tanggapin ko ang aking kanina. Ang Panginoon, dire-diretso. Snap. Eh tuloy yung sa tindi na kanyang pananampalataya, tuloy. Kaawaan mo naman ako eh. So sige, tanggapin ko ang iyong Panginoon. At pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So sa tindi na kanyang pananampalataya, bumalik. Ngunit, malinaw kung sinasabi ng kasulatan sa sulat sa Apostol Santiago na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. At sa kabilang na paragraph pa ay sinabi na ikaw ay nananampalataya, ano ang ginagawa mo? May pananampalataya. Ang demonyo man ay sumasampalataya. Nanginginig pa sa kaya nga sila they have power. Nagagawa nila yung kanilang gusto. Dahil sa tindi ng kanilang pananampalataya. Imagine na sinabi ng Panginoon mismo na kung ang pananampalataya mo ay kasi laki ng buto ng mustasa, maliit pa sa pindi, papapasok pa mo yung bundok. Papunta sa dagat. O utusan mo. Tayo, gaano katindi ang ating pananampalataya? Hindi ganun katindi. Kasi, minsan nga, kakaroon ka ng pagdududa pag may ginagampalan tayo, parang hindi na-effect. Ramdam naman yun sa inyong aura mismo. Ngunit bagamat mahina, huwag po tayo magpataas. Mahina ang ating pananampalataya, pero mayroon tayong gawa. Buhos. At ano po yung gawang yun? Yun na Na hindi, ang mga demonyo matitindi ang pananampalataya, pero wala silang gawa. Ano po yung gawang yun? Hindi buhos. The root is yung ating slogan, yung pag-ibig. Kung babasahin po natin ang pananampalataya, Rinig ko. meron po tayong pag-ibig. Ang mga demonyo po ay Hindi ko tanda ang pangalan. I give you a perfect analogy o isang Ay, gandang pangalan. makatotohanan ng paghahambing. Halimbawa, may boyfriend ka, Basta may siya na iniingatan mo. Kung pupunta doon, dahil iniibig mo. Pero, sa isang banda po, pwede ka naman na ayaw mo, binabawalan mo, kasi envy lang. Nagseselos ka lang at naroon yung kabarkada mo na iniisip mo na crush ng boyfriend mo.
So walang gawa, walang pag-ibig yung isa kasi nagsiselos lang. Kumbaga may rivalry. Instead yung isa, wala. Ayaw niya pumunta, ayaw niya mapahamak kasi mahal talaga niya. Marami pong bahagdan ng pag-ibig, hindi lahat. Katulad ng sinabi ni Propetang Haring Solomon, 3,000 years ago, mayroon akong libong minamahal, pero mayroon akong isang itinatanggi. Meron akong isang iniibig. So mahal ka lahat. Kaya madami sa record, madami. 700 wives and 300 concubines. Isang libong ito isa. Pero dun sa 1,000 yun, meron isa na natala doon sa Solomon, meron isa. Ini-search ko pa kung sino yun. So ganun din po ang ating pananampalataya na kinakailangan may gawa, kinakailangan may lakit ng pag-ibig. At kung mayroon tayong lakit ng pag-ibig ang ating pananampalataya, moreover na mas higit ang ating pagiging malapit sa Panginoon. Doon papatunayan na tayo ay kabilang sa mga hirang. Paano naman natin may pakikita ang ating pag-ibig? Paliwanag ang sabi, kasulatan na kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos tapos hindi mo iniibig ang iyong kapatid, palagi ka na balimuot. Ano na yung balimuot? Salitang balayan. Pero Batangas ay na nakikita mo pa paano nasabing iniibig mo. So nagsisimula po yung pag-ibig sa ating sariling damdamin. At yung ating damdamin ay makokultivate, may papayabong kung ating gaganapin yung bilig. Simple lang yun po. Babalik naman tayo, yan na naman. Hebrews 10:25. Huwag niyong kalimutan ang inyong pagkakatipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi inyong gawin para kayo makapagpaalalahanan. Para may paalaala na kung mayroon tayong pag-ibig ay dapat natin ma-explore, maipakita sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Yung tunay na kawang gawa na ating ibibigay. Halimbawa, mayroon tayong ginagampanan. Gumagampang ka ba dahil nang nandito ka lamang at gumagampanan? Tuloy na ang paypay. Pero ang isip ay kung nasaan. Sa halip na sa oras na yon, doon sa ginagampanan ka nakatutok. Tulad ng binanggit kanina, sumusundan ko na may sanggol na nandoon doon sa batang may sakit. Wala kung ano nangyari. Na doon yung focus. Doon nakatutok yung intensyon doon sa ginagampanan. Kaya kung minsan, kahit wala kang gamiting kaliliman, kung naririto ka at gumagampang ka, natututok yung sa pangalan ng Panginoon o sa tulong ng Diyos ay gagaling ito. Naririn niya. Seryoso yung isip mo yung seryoso na nakatutok doon sa ginagampanan. Pero kalimitan, ang hindi, may mga pangyayari na may kalihiman. Pero hindi nakapokus. Nabigkas. Naibato, naisipat, naitapak. Pero hindi
naman, hindi, hindi seryoso, sabihin na natin. Yung, so doon lang umasa doon sa kanya. Ibinulong kung ano man yun. Hindi lasang yung paggaling ng tao na ginagawa. Dahil pinakamahalaga po ay ang pananampalataya. Saan ka nananampalataya? Sa oras na yun. Doon sa kalihiman mo o doon sa... Tatandaan po natin, kaya nga sinabing tabak, instrumento. Katulad din po ng mga dito, sa harapan, kapag ka bumababa ang... Sino ba yung kapulong? Yung kasangkapan o yung kumakasangkapan? Kasi ang halimbawa po ng kailiman, yung kasangkapan. At yung puwesang galing sa Diyos, yun ang tuon na nanay. Ganon din po, ang dito sa atin, ang dapat nating pagtuunan ng ating paningin ay yung kausap mo habang nakaharap. Pangarap ka dito. Sino ba yung pangarap? Kung sino yung natin nakalangkap. Pangit naman kung nakasapi. Nakalangkap. Yung bumaba, yan, galing sa taas, yung bumaba. Yun po ang ating kausap. Hindi yung personalidad. Pagkakaunawa ko po, pati sa aking mga research, yung personalidad na yun, natutulog yun. Hindi ko alam kung paano yung paliliwanag, pero natutulog yun. At ang umiiran ay bumaba. Apostol San Juan, or ang Evangelistang si San Lucas, o kung sino mga ipinadala ng Panginoon para gabayan tayo, yun po ang nag-i-exist sa mga oras na yun. Pero kalimitan, lalo na yung sa mga hindi nakakaalam, lalo na yung mga baguhan. Hindi, restricted daw, sabi ko. Kasi hindi alam yung nangyayari. Hindi karaniwan. Ngunit ito po ay mapagtibay natin para sa ating mga sarili kung ating pagtutuunan yung ating pananampalataya dahil ang nananampalataya nga sa Kanya ay hindi mapapaiyak gaya na sinasabi ng mga kasulatan. Lahat po ay ating magagawa kung tayo ay may matibay na pananampalataya. At kung tayo may pananampalataya, kinakailangan tayo ang maka-influensya. Katulad halimbawa ng kasabihan, sabihin mo sa akin kung sinong kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Halimbawa yung kabarkada ko yung mga usbaw. Sabihin ako yung usbaw na, usbaw. Yung usbaw, babait daw ako. Ako yung may influensya, hindi nila ako ma-influensya. Hindi po masama kahit maging kabarkada mo yung mga demonyo. Basta kayo yung nakaka-influensya sa kanila. Kasi sila gagaya dahil sa mabubuti mong mga gawa, dahil sa mapili mong kilos. Napunta ka sa isang paaralan, isang Catholic school. Ganun ka na ngayon mag-rosaryo. Pero, the question, ikaw ba'y na-influensya? O ikaw ay nakaka-influensya dahil na iba yung kilos mo? Sa oras na yun, kumari, tatawagin ka, may retreat. Hindi ka naman pwedeng tumanggi kasi curriculum yun. School curriculum. Sa retreat, nandun ka. Kandilado. At experience, dati akong miyembro ng Legion of Mary. Dati akong Knights of Columbus.
dati akong CLC. Diyan sa bayan, yung parang sa Bukitsyang. Ngayon ko ako ng kawayan kasi kabataan. So alam ko yung alam. Pero the question, kung nandun ka, may retreat, eh siyempre sa oras na yung program yun. Pero pagdating na, ayun yung kaisipan, kinakailangan nandun sa iyong tinanggap. Yung nakatatak sa iyong bautismo na hindi ka mai-influensya ni naman. Hindi mo naman sila kailangan influensya. Alam nga naman na doon ka mag-ibanggilyo. Yung territory nila yun. It's wrong. Pero kung ikaw ay, kasi kahit mga Catholic school, yan nga maraming ano yun. When I was 18 years old, yung maraming paltik-paltik. Ano yung paltik-paltik? Sorry po, kalandi. Pero nga naka-blue, marami dyan. Noong 1982, 83, hindi ko lang alam ngayon. Diba na? Kasi nag-aaral ako sa St. Bridget Community Center na isang taon. Isa sa mga location na tumas ko. Pabibili naman yun ang CCM. Tawagin. Time. So, nandiyan ka sa, kagaya nga sinabi ng Panginoon, kayo'y sinusubo ko sa mga alakdan, mga serpent, mga makakamandag na hayop, mga tawag na, anong gagawin mo bilang mananampalataya? Narito, sinusubo ko. Alam niyo, alakdan, Scorpio. Huwag kang makakagat. Yan na kasi. During that time, isuot mo naman yung utos ng Diyos na turbante ng Diyos, yung balaban, yung helmet ng Diyos, yung boots ng Diyos. Isuot mo. Nang sa ganun, hindi ka ma-influensyahan. Maliwanag din man ang sabi at ating nire-recite sa hindi naman tayo pinaalis ng Panginoon dito sa libutan. Kundi kinakailangan tayo ay umimpluwensya sa sanlibutan. Paano? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabi niyo, paano kayo ang ilaw ng sanlibutan? Ang ilaw ika, nilalagay sa mataas. Sabi ko, parang makaliwanag. Hindi nasa ilalim ng mesa, hindi nasa ilalim ng mata. Pag ilaw ka sa pamamagitan ng iyong gandang asal. Hindi mo mapapansin, mayroong isang magiging kaibigan ka, mayroong isang malapit sa'yo na magtatanong, who really you are? Hospital. Siyempre, ang siyensya nagtuturo. Iba naman yung siyensya. Yung siyensya naman galing din sa Diyos. Gaya ng nabanggit ko na noon, nasa San Lucas nga. Pero, bilang isang mananampalataya, bilang isang kausado, bilang isang nagkakawang gawa, kung may pasyente ka naman, simplihan mo ka. Kunwari nagbabasa ka ng chat, titingin na rin, sisimplihan mo ng hihip. Malaking tulong yun. Sa isang may sakit. Dahil pag nasa ospital, purong ano yan, purong siyensya. Yun yung pagkakawang gawa na katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Kristo na pag ikay maglilimos, na huwag nang malalaman ng kaliwa yung binigay ng ano. Hindi naman alam ng doktor. Hindi naman alam tayo. Anong tawag sa mga kwan? Nagbibiti-biti na. Hindi ka napan. Parang malapit. Kasi ang isang may sakit, kawa-awa. Kung
ikaw na may alam ay hindi mo ibabahagi yung iyong alam. Alin? Madali lang na masumikli. Di ba titingnan mo ng dugo, halimbawa, sa umaga magra-round. Ihiso ka lang at baka. Ah, Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Doon ay lihim natin, lihim sa tao, na nagagawa natin yung ating pagkakagawa na ginagawa natin. ako. Kasi hindi natin alam, malay mo yung isang pasyente. Lidan nyo palang dala. Kaya hirap na hirap, pinayopsi, walang makita. Kung ano na. Basta ang alam ko na yun. Pero nakakasal na kayo. So yung magagawa natin, yung pagkakawang gawa sa kahit nasa pagganap tayo sa profesyon na ating mga pinili. Engineer ka. Pag-survey mo to sa location, hindi naman tumakar ka to. Meron ka naman, alam mo naman yung pambasag na kung ano para yung bahay ng tao, proteksyonan. Hindi ko lang kung ano niya ibig ko sabihin. Dahil tayo, binigyan tayo ng nangit sabihin yung kapangyarihan. Ng autoridad, ng pagkakataon na makaganap ng mga bagay na hindi kaya ipaliwanag ng tao. Narito tayo. Pwede natin yung gawin ng walang nakakaalam. Kundi tayo at ang Diyos lamang. Dahil na sinasabi sa Roma 14:22 na ikaw na lamang at ang Diyos ang nakakaalam nito. Mapalad ang tao na hindi sinusumbatan ng kanyang bukti sa kanyang mga bagay. Utol ng baka. So dito magagawa natin yung ating mismo slogan. Yung pananampalataya, yung pag-ibig. Kaya mo ginawa yun sa isang may-ari ng bahay, nag-i-inspeksyon ka, engineer ka. Kaya mo naman, hindi naman alam ng mga foreman mo yung ginagawa. Alam nila yung nagdadata. Nakaikot ka na. Ano nang natutunan mo. Kung ikaw ay nasa ospital, ganun din. Akala na, nagano ka, kasi nagsusulat ka sa chance. Bubughan mo na pala, ng kamandan. Hindi naman alam ng doktor. Masasabi. Ikaw ay social worker, nagtatrabaho sa iyo. Ang kilos mo ay kilos kadahiwaga. Nasa gobyerno ka, hindi ka wala kang maleta. Mga simpleng bagay na pwede natin gawin. At tayo naman, ang mga senior na malapit na sa kakayang Panginoon. Gusto na ninyo. Gusto ko na hindi lang payagin. Ako may pag-itingin pa ng mga ilang taon pa. Simple ka lagi gaya na sinasabi. Pang-araw-araw na buhay. Paglalako ng isda, yung tayo ay iba sa lahat. Mapapansin mo yan. Na nagiging mabuting halimbawa. At sa pagiging mabuti po namin halimbawa ay tayo nakakapag-ibanghelyo in action. Dahil maraming sa mga tindahan, nariyan yung maring kisa. Kailan bibili? Utang kayo diyan. Mga mag-iisda, yan yung mga nariyan na maring kisa sa daan. Naglag ang palyo, lilimos pa eh. Ba yung dalawang yun eh. Kasi kasama eh. Taga-pinamukha. Pagdating din eh, kahit na ako ang unahin, yun ay kalakaran sa bilang mga. Alam naman natin yan.
Pero dahil nga ho tayo, bautisado, tayo ay nabihisan na, tayo ay pinanal na, sabi ng kasulatan, hindi ho tayo kayo. At ang makikita nga sa atin, hindi tayo, hanggang sa magtanong at sila'y tawagin. Bukod sa roon nga mo, yung tayo ay kung tayo nagkismuhan, isang patunay ng tinanggap natin yung pagkapatong ng kasal. Nagahoy mo na yung pagkadamutan ng bubukan. Meron naman anong hirap sa iyo, isang paltikin ng bahay. Atin hong gagampanan ng ating tungkulin sa isang simple paraan. Hindi naman tayo talagang eager sa ngaling-aling. Hindi naman tayo din isang simpleng pagkilos. Isang simpleng sa pakikipaguntahan lamang, iba tayo kaysa sa taga-sanlibutan. Ramdam ho ninyo yung hindi ko na kailangan isa-isahin pa sa inyo. Kahit kayo mismo sa inyong sarili, ramdam ninyo. Hindi nawawala yung minsan sa magkakaupitan. Pero ramdam ninyo sa inyong sarili na hindi sa ng limitasyon. Nakakahiya sa Diyos eh. Totoo kung ako pilit pa nung ako yung pinapautis mo. Sapagkat po malinaw ang bilin niya, kung tayo ho'y mapautismuhan, yung ating nakaraan na masasamang gawa, ay talikuran natin parang kanino. Huwag po natin haharapan na parang kanino. Alam mo yung kanino? Pag kayo lumayo sa kanino, lumapit sa ilaw, siya, palit ko yung palit. Pero pag kayo lumayo sa ilaw, ang kanino palaki ng palaki. Kuya Joven dapat ang ganito sa bintang. Kaya, mahalaga po na ang ganitong araw ay ating pahalagahan. Kaya kung talagang mayroon tayong pagnanais na makadalo, kasi po ang pagdalo natin dito hindi lang para tulingan ng pati-anay. Kundi makapagpa, maliwanag ko sabi sa Hebrew, magpaalalahanan. Sa mga nagsasalita ko sa unahan, meron kayo maaalala ba? Umain. Mga palang aking nagawa mo sa mga kalisan, makakapagmuni-muni tayo. At pinakamahalaga po yung ating yung pagkakawang gawa. Sa pamamagitan na ako ng ating simpleng bagay na gagawin sa mga ating pagkilos ko ng mabuting halimbawa. At yun naman ay may paalaala, tuwing tayo na rin kapag araw na ngayon. Kaya po para makadalo sa araw na linggo, Biyernes pa lamang, magkasanaharin at bukas walang tubig. Hindi makakapaglaba dahil walang dahilang maglalaba dahil walang tubig. Ba't hindi nakikot? Yan naman rin palabok namin. Kung sabihin, napakahalaga. Hindi naman natin sasabihin kung hindi mahalaga talagang bagay hindi na ituman. Hindi naman talagang mismong kagaya niya, talagang linggo-linggo tayo. So, yung bahay na kamatis. Tayo naman, hanggang may pagkakataon. At kung talagang walang pagkakataon, yun yung ating damdamin ay napakahalaga.
Sabi nga ni Apostol San Pablo, wala ako sa inyo sa harapan, naririyan naman ako sa aking damdaman sa inyo. Para rin ninyo ako masama. Kahit di naman ang nakakaalam kung ano yun. Kayo ang nakakaalam at ang Diyos lamang nakakaalam ng laman ng puso. Wala akong pwedeng pumasok yun. Kahit si Satanas ay there, hindi niya kaya basahin niya. Sinong balik na rin. So kayo lamang ang nakakaalam. Kung ano talaga. Kung pwede naman na naririto, pero lipad naman na. Kaisipan. Kaya nagparnig, dadating ng alas 10 ang card. Makakalipas-lipas. Ang ating hanggang dagat, gaya ng sinasabi sa Roma 14:22, ikaw na lamang ang Diyos ang awa. Pero, may mga bagay na maipakikita natin sa pamamagitan ng ating kilos at gawa. Sa pamamagitan ng ating sasalita, sa pamamagitan ng ating pagtulong. Ako, pag natulong, hindi ako naghihintay ng kapalit. Pero, pag buwa ko'y binigyan, ay aking tinatanggap. Kung ma-open naman. Kung hindi pantanya na. Mahal ka't hindi pantanya na. Pero pag binigay, kukunin ko lang. Ikaw, hindi naghihintay. Dahil ho, tayo ay nagtatrabaho sa Diyos. Ang ating ginagawang kabutihan ay dahil tayo ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. At gaya na nabanggit ko na nakaraan, mula nung kaya tayo mabautismuhan, doon lamang nagsimula na kinatutuwaan ng Diyos ang ating mabubuting gawa. Nung hindi pa ho tayo nabautismuhan, hindi pa tayo bautisado, wala ho yun, sabi sa kasulatan, para lamang ho yung basahan sa kanyang paningin. Pero ngayon, kaunting kaisipang mabuti, alang-alang sa Diyos. Kaya tayo gumagawa nito, ay tayo ay taga-sentro. Ang ating ginagawang pagpapakabuti, ang ating ginagawang pagtulong, ang ating ginagawang pagsama, ay alang-alang dito, hindi sa kung sino pa man. Kaya tayo hindi nagnanakaw, kaya hindi tayo marapis, ay alang-alang. Ito ang sasabihin. Wala na. Yun lamang po. Kaya tayo naririto, huwag po natin kalimutan ang ating pagkakati. Hindi mo yung ibang mga sekta, hindi mo natin kalimutan ang pagkakati kung iikot ang COE. Hindi yun lang na. Pagkaan ko ay babay, hindi ilulugot na hindi ito mag-iskis. Palabalay pa yun. O magbibigay ng tithes. Tayo naman ay hindi. Wala tayong gayun. Pakain pa nga. Tapos ang hinagilap yan. Nang kang galing sa ulo. Pinagsama-sama ng ambagan, yun po ang abulo yan na tinatawag. Ambagan. At ang isang pinakamaging abuloy na dapat natin maunawaan ay ang abuloy na salita ng Diyos. Kung aabuloy yan po natin sa pamamagitan ng ating mga salita para ang ating kaluluwa naman may pagkain. Muli po ay muli ko sinasabi na tayo ay at pagsikapan hanggang may pagkakataon na huwag natin kalimutan ang pagkakatipon upang tayo magpaalalahanan. Nang sa ganon ay mas tumibay ang ating pananampalataya. Kapag
po matibay ang ating pananampalataya, magagawa natin ang pagkakawang gawa na siyang nagiging salamin, mirror ng ating pag-ibig sa ating kapwa, sa ating kapatid. Sa mga kahanggang nanakaw ng Indian. Ano kung paano natin iibigin niya? Eh, pag napahamot ng dadaman. Kahit na yung hindi actual, yung maling-aling tulungan, hindi. Yung bang mabubuhat ay sa tanda. Ako na, kayo ho nakakaramdam. Kayo ho nakakaramdam ng pag-ibig sa kapwa. Kayo naman, walang, hindi pwedeng sabihin, kayo din lamang nakaramdam ng pagsisisi. Kung kayo nga ba kayo nagsisi nung kayo ba gusto mo, nasa sa inyo. Kayo lamang nakakaramdam. At ang Diyos. Yun naman po at sa kaunti ko sana na ipaalala natin, ipaalala ko sa inyo ay magkaroon tayo ng kaunting napulot na magiging gabay natin sa kahit malaman sa buong sanlinggo ito na mapagmuni-muni natin. Bilang tayo mga anak ng Diyos na umaasa sa kanyang gabay at naniniwala at sumasampalataya sa kanya. At muli po, ulitin ko, na kahit nasaan po tayong estado ng ating profesyon, maaari natin isagawa ang pagkakawang gawa na siyang simulain ng sentrong ang iwaga ng Espiritu ng Diyos Espiritu Santo. Ilamang po at isang magandang tanghali po sa ating lahat. Lagi po sana yun. Ang patnubay ng Diyos ay sumahan.